Bagamat nananatiling nasa kritikal na kondisyon, mas madalas na raw gising si Comedy King Dolphy. Bukod dyan, wala na rin siyang pneumonia. Live mula sa Makati Medical Center, saksi si Salima Refran. Sam? Igan Maris, patuloy na nga ang pagbuti ng kondisyon ni Comedy King Dolphy kahit nasa loob pa rin ng ICU. Ngayong araw, gising na gising ang hari ng komedya at sinubukan pa raw magsalita. He is now lucid. He answers back by nodding his head, raises his eyebrows, lifts his hands minimally and winces and grimaces. And he squeezes family members' hands and mouths words, tries to mouth words and tries to smile. These are all good signs. However, because of the tracheostomy, he is still unable to speak. Ito magandang balita kaugnay ng lagay ni Comedy King Dolphy. Wala na raw siyang pneumonia at mas nagiging responsive na raw. Bagamat critical pa rin ang lagay, stable na raw si Mang Dolphy sa loob ng ICU. Ang pamilya Quizon, lubos ng saya sa malaking improvement daw ng kanilang padre de pamilya. Katunayan, sa pinadalang text message sa pamilya sa media, sinabing sinubukan daw ni Mang Dolphy na magsalita at nagawa pa raw ibuka ang bibig para mag-I love you sa partner na si Jasha at sa mga anak. Nanghingi rin daw ito ng tubig. Bagamat patuloy na bumubuti ang kondisyon ng Comedy King, may binabantayan pa ring impeksyon ng mga doktor. Kanina, sinimulan na rin ang isa na namang round ng dialysis sa aktor. Tuloy-tuloy rin ang blood transfusion sa kanya. Igan Marie, sa buong maghapon ng ating pagbabantay dito sa Makati Medical Center, wala pa tayong namamataang bisita kay Mang Dolphy. Pakiusap ngayon ng pamilya Quizon, pakipag-ugnayan muna sa kanila bago bumisita. Pagkat bumubuti na raw ang lagay, iniiwasan pa rin nila magkasakit ang hari ng komedya. At live wala dito sa Makati Medical Center, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Ngayon Typhoon season, sinilip namin sa Barangay Saksi ang disaster preparedness ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Bukod sa pag-iimbak ng relief goods, nagsanay na rin sila ng rescue operations. Saksi si Dano Tingkungko. Magtatatlong taon na mula nang manalasa ang bagyong Ondoy pero ang trahedyang idinulot ng bagyo, hindi pa rin malimot ng mga residente ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Ang kanilang lugar nasa tabing ilog lang kaya inabot noon ang pagtaas ng tubig. Dahil dito ay tinatag ng Bagong Silangan ang kanilang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC. Ang konsehong ito ang inaatasang mag-organisa ng mga plano at hakbang para sa paghahanda ng mga residente sa mga sakuna partikular sa baha. Yung aking mga BPSO, nagme-megaphone na po sila sa mga mababang lugar. Tapos kung sakaling mataas na po yung tubig, usually automatic po, diretso na sila ng covered court eh. Ipinakita nila sa akin ang mga gamit pang rescue na nabili gamit ang kanilang calamity fund. May spine board, megaphone, life vest, hard hat, salbabida, medical kit, flashlight at banig. Pati relief goods nakaimbak na. Nagsanay na rin sa rescue operation sa mga tanod at kagawad. Tinulungan, kinuha ko kami nila. Kinuha nila kami ng mga truck ng barangay. Lahat kami dito kapara ng dagat eh. Pero hindi lang disaster preparedness ang ginagawa ng BDRRMC. Isa sa mga unang isinasaalang-alang ng mga magulang tuwing malakas ang ulan ay kung meron bang pasok o wala. Lalo na dito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City kung saan tuwing umuulan, binabaha. So pag malakas ang ulan, ano hong ginagawa ho ninyo? Usually po, maaga ako nanonood ng TV para malaman kung anong lagay ng panahon at saka kung may pasok ba wala. Paano yun kung malakas ang ulan tapos hanggang sa mga panahon na nanonood kayo ng TV, wala pa rin anunsyo? Anong ginagawa ninyo? Pinapapasok nyo pa ba yung anak? Hindi na po. Sa bisa ng memorandum na inaprubahan ni Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte, binibigyang kapangyarihan ng BDRRMC ng lahat ng barangay sa Quezon City na magsuspende ng klase sa kanilang komunidad kapag malakas ang ulan at nagkakaroon ng pagbaha kahit pa walang nakataas na storm warning signal. One condition may not necessarily be applicable in all areas. Therefore, it is not as a blanket suspension of classes is not merited, is not applicable in an LGU the size of Quezon City. Okay din, mas maganda na nga yun para hindi delikado yung mga bata. Nakikita nila kung ano yung sitwasyon doon sa eskwelahan. So sila yung makakapag-decide kung baha ba or hindi doon sa area or marami bang affected. Para sa Barangay Saksi, Dano Tingkong, nag-uula. Samantala, isa na namang Pilipino ang nadagdag sa
prestiyosong grupo ng mga artist ng international comic book company na Marvel. Kwento ni Dexter Soy, sa Twitter na diskubre ng Marvel ang kanyang talento. Narito ang report. Mula sa paggawa lang ng mga fan art at pagguhit bilang libangan, ngayon, opisyal ng Marvel Comics artist si Dexter Soy. Dito sa Santa Barbara, Pangasinan, iginuguhit niya ang bagong bersyon ng karakter ni Captain Marvel. Si Captain Marvel siya yung dating Miss Marvel. And nung namatay yung lalaking Captain Marvel, siya yung nag-accept ng mantle niya. Mula sa pagdodrawing hanggang sa pagkukulay, si Dexter na rin ang gumagawa. Ako po yung gumagawa ng pencils, tsaka after nun, digital inks, ini-inks mo na digitally, tapos colored na rin digitally. As in, full art na po yung ginagawa ko. Very proud kasi dream naman niya talaga yun. Tsaka pinaghirapan naman niya, matagal niya nang pinaghirapan. Okay. Masasabing aksidente ang pagkakahirang kay Dexter bilang bagong Marvel artist. Gumuhit daw siya noon ng fan art ni Thor, isa sa mga miyembro ng sikat na superhero group na Avengers. Nang i-post niya ito sa kanyang website, itinweet naman ito ng kapwa niya comics artist na si Budget Tad. It was just so full of energy, and at the same time there was so much detail in it. I'm just happy every time I find out there's a Pinoy who gets accepted. Nang makarating ito kay Marvel Comics editor C.B. Sobolski, agad niyang inimbitahan si Dexter na magtrabaho sa Marvel. Swerte talaga, blessing talaga yun. Ayun, kasi parang hobby mo lang. Sinuwerte lang talaga ako kasi nilalabas ko sa internet yung mga gawa ko. At ngayon, isa na si Dexter sa mga Pilipinong nagtatrabaho para sa prestigyosong comic book company. Tip ni Dexter sa mga aspiring artist na gusto rin madiskubre, maging masinop sa portfolio ng mga artwork, gumawa ng blog o account sa mga sikat na fan art website, at magkaroon ng positibong pagtanaw sa kritisismo ng mga kapwa artist. Pagpatuloy lang nila yung mga hilig nila, tsaka kailangan enjoy nila yung ginagawa nila. Tsaka wag silang masasatisfy kasi once nasatisfy na sila, parang humihinto na dun eh. Kaya mag-strive pa. Para sa Saksi, Steve Dailisa, nag-uulat. Sa Showbiz Saksi, muling nagsama-sama sa London ang 90s girl band, The Spice Girls. Yan po ay para i-promote ang bagong stage musical, tapos ang ilan sa kanilang mga pinasikat na awitin. Narito ang report. Posh, scary, baby, sporty, and Ginger Spice are back. 12 taon matapos silang maghiwa-hiwalay at 7 taon matapos ang kanilang reunion concert tour, muling nagsama-sama ang Spice Girls para i-promote ang isang bagong stage musical na halaw sa kanilang mga sikat na kanta, ang Viva Forever. Well, we initiated the project, really. It was something we talked about for a long time. And, you know, I think most people would agree that our music, it really lends itself well to theatre. Tampok sa musical ang kwento ng 4 na magkakaibigan na nag-audition para sa isang TV talent show. Hindi man nila sariling kwento at di man sila ang bibida sa musical. Maririnig naman ang ilan sa mga pinasikat na kanta ng Spice Girls, gaya ng Wannabe, Spice Up Your Life at Viva Forever. Matagal mang nawala sa limelight sina Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm at Jerry Halliwell. Marami pa ring nakakakilala sa kanila. Were you ginger or sexy? Which one do you own? Ginger. I like the sexy one too. Oh, thank you. Yeah. Can I say, is it too late? That's nice. Thank you. No, I know. When I get barreled Spice name. We were saying actually, just weren't we, Butler, that we still wear our robes with baby and across the back. You know, it's part of our life. If I go to America, they call me Ginger. Hi, Ginger. Bagamat mga full-time mom na, umaasa silang ang isinusulong nilang girl power noon. Magsilbing inspirasyon pa rin ng mga susunod na henerasyon. The priorities completely change, but we're hoping that we're going to be introducing a whole new generation to girl power. We love to empower women, and we do it individually in completely different ways when we're doing our own thing. Mapapanood ang Viva Forever sa Piccadilly Theatre sa West End, London sa Disyembre. Para sa Saksi, Maria Bulaklak, Ausente, nag-uulat. Samantala, muling nagreyna bilang sexiest Pinay ngayong taon sa isang men's magazine ang kapuso star na si Sam Pinto. Tinanghal na Philippines sexiest ng FHM, si Sam sa ikalawang sunod na taon. Hindi po makapaniwala si Sam ng personal na i-anunsyo sa kanya na mga taga FHM ang balitang yan. Ilan sa mga naungusa ni Sam ang kapwa kapuso stars na sina Solen Yusaf, Lovie Poe at Marian Rivera.
super thank you. You have no idea how grateful I am now. Thank you so much for making me #1. Nilagdaan na po ng mga opisyal ng GMA Network at union officers ang 2012 Collective Bargaining Agreement o CBA ng kumpanya. Kabilang sa mga dumalo sa pirmahan sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, President and COO Gilberto Duavit Jr., at Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe Yalong. Dumalo rin po ang Pangulo ng Unyon na si Arturo Trinidad at Vice Presidente na si Hilario Simacon. Kabilang sa mga nakapaloob sa CBA ang 85,000 pesos signing bonus para po sa mga empleyado at 4,000 pesos salary increase para sa 2 taon. Ayon kay Attorney Gozon, ang magandang kinalabasan ng CBA ay patunay na magandang relasyon sa pagitan ng pamunuan ng GMA at ng mga empleyado nito. Without that kind of relationship, walang kumpanyang magpro-progress. Sapagkat nakita mo naman, maraming mga kumpanyang that collapsed because of the labor problems. Makaasa sila as usual that management will be fair, will be transparent, and will be generous. Umiira lagi ang kaisahan, ang tiwala at ang pagnanais na sa mas mahabang panahon magsama-sama. Kagaya ng mga nakaraan, naging harmonious naman, naging CBA, naging parehas, naging at nakabubuti para sa lahat. Kung nasa ng balita, ikaw tanglikan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Mariz Umali. Ako naman Arnold Glavio, susunod ang Born to be Wild hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi.